So hi all mga sis Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another thoughts, feedback na naman tayo sa isang Android phone. So i-share ko sa inyo bakit nga ba sulit siyang bilhin ngayon 2026 or to be specific ngayon January. Ano nga ba yung mga nagustuhan ko at ano ba yung ayaw ko sa isang Android phone na to. So this is the Xiaomi Redmi A5 4G. Ayan mga sis Mars, I'm not sure if kailan ko na-release yung unboxing nito pero hindi ko talaga matandaan kung nakapag-unbox ako nito. Pero ayan mga smart, ibibigay ko sa inyo yung full thoughts, feedback, and also experience ko. Impression na din with this Android phone kung ano ba yung mga nakita kong mga features sa kanya, especially sa camera, sa gaming, sa chipset, and so forth. But of course, before that, if by any chance you want to consider buying this Android phone, just click the basket somewhere here sa ating bottom part ng video. Mas mura nyo na lang po siya mabibili. And if gagamitin yung voucher na meron tayo mga sis Mars, mas mura nyo din makukuha itong ating Xiaomi Redmi A5. Of course, disclaimer lang mga sis Mars na I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience, and also my impression with this Android phone. So let me go ahead and share guys first the quick specification of this Android phone. So, this Xiaomi Redmi A5 was released way back on 25th of March. Pagdating sa kanyang body build, meron 6.88 inches IPS LCD display na maring 120Hz refresh rate. Sa chipset, mga sis Mars, meron tayong Unisoc T7250 at pagdating sa kanyang OS, meron tayong Android version 15 in Go Edition up to 2 major Androids upgrades. Sa GPU, this Mali G57 MP1 at pagdating sa storage mga sis Mars, meron tayong 4 choices with this Android phone. So, may 3GB of RAM with 64GB of ROM, 4GB of RAM with 64GB of ROM, and 4GB of RAM with 128GB of ROM. At ang pinakamataas is 6GB of RAM with 128GB of ROM. Sa camera, meron tayong single main camera na 32 megapixel. Video recording using the main camera is 1080p with 30 FPS. While the selfie camera has 8 megapixel. Video recording maximum resolution mga sis Mars is 1080p with 30 FPS. Sa battery capacity, this is 5,200 mAh battery capacity na meron 15 wired charging. At pagdating sa kanyang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So, yun lang mga sis Mars yung ating quick specification when it comes dito sa ating Xiaomi Redmi A5 4G. So, dumako na tayo sa mga nagustuhan ko at bakit nga ba marerecommend ko siya ngayon 2026. So, let's start first with its price. So, upon checking this online, this is worth 3,000 na lang mga sis Mars. And, I suggest if by any chance na bibili kayo, go with our link here sa ating video. Kasi again, aside from mura nyo na siya mabibili mga sis Mars, may assurance pa na direct talaga or legit talaga yung mabibili nyo yung Android phone. Though, may mga Android phone naman, legit naman yung mga Android phone na mabibili ninyo. Pero kasi mga sis Mars, nag-iingat lang din naman kasi tayo. And gusto ko kasi pag bibili kayo, syempre, alam ko na, alam nyo na legitimate yung darating sa inyo na Android phone. And aside from that, again, inuulit ko, mas mura nyo na nga lang talaga mabibili itong Android phone na to if gagamitin nyo yung voucher natin. Again, let me show you guys the price. So, this is worth 3,200 pesos na lang po dito sa ating YouTube channel. Exclusive yan kasi nga merong exclusive voucher na binibigay si Shopee sa YouTube para sa mga nanonood dito sa ating video. Yan yung first na reason why kung bakit ko nga ba siya marerecommend. Kasi mga mare ko, sa halagang 3,000 pesos, meron na kayong Android phone na magagamit nyo anywhere. So, basically, you can use this one as your basic phone and pwede nyo din siya actually gamitin for work. Kasi nga, mga sis Mars, bukod sa magalaki naman yung screen size niya, aesthetic naman yung design niya, dito na papasok yung specification niya. So, this is Unisoc T7250 and pagdating sa chipset niya, mga sis Mars, inuulit ko, basta nakakapaglaro po ako dito ng ML, COD, and also COC. So, okay na okay siya mga sis Mars.
sa akin, basta nakakalaro ako ng 3 game na yun. Kasi basic game lang naman talaga. Madalang lang talaga ako maglaro ng full time, like buong magdamag. Hindi kasi ako ganun na tao. Mas madalas talaga kasi is nanonood ako ng mga nagnonood ako ng mga documentaries, ng any movie, nanonood din ako ng mga and also, nag-edit din ako. Nag-vlog tayo. The third thing is yung kanyang battery capacity. This is 5,200 milliamp hour battery capacity, mga mare ko. And para sa akin, mga sis-Mars is okay na yung chipset na mabibigay nitong ating Xiaomi Redmi A5 4G. So, though maliit yung kanya storage yung mga sis-Mars, pero hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi nyo na po magagamit si Android phone or si smartphone. Magagamit nyo pa naman siya mga sis-Mars, pero yun nga lang, medyo mabilis talaga siyang ma-full storage pag ganito lang kababa yung bibilhin nyo na storage. Kaya I suggest na if by any chance na may budget naman kayo, go with the higher storage na lang mga sis-Mars. Kasi mas worth it para naman pinagkaiba, storage lang naman. And onti lang yung price range difference nilang dalawa. Kaya para sa akin, grab the chance while meron pa tayong stocks ng matataas na storage nitong ating Xiaomi Redmi A55 4G. Next naman mga sis-Mars is yung kanyang battery capacity. Though, marami naman ang lumalabas na Android phone na mataas yung battery capacity. Pero kasi parang ito na kasi yung standard na Pero kasi parang ito na yung standard na ang battery capacity na lumalabas right now sa ating parang ito na yung standard battery capacity na lumalabas sa ngayon. Pero kasi parang ito na yung standard battery capacity na lumalabas sa mga budget-friendly smartphone. 5,000 plus, yan yun yung mga nilalabas nila na battery capacity. Which is perfect mga sis-Mars. Kasi nga, matagal mo nang magagamit si Android phone. And one of the thing na hinahanap ko sa isang Android phone is yung mataas yung battery capacity. Para if by any chance na nalobat yung mga main phone ko, ayan, meron ako spare phone kung saan makakapag-message ako for emergencies. Ayan, pwede mo siyang gamitin as a secondary phone. So, perfect naman ito mga sis-Mars. Kahit nasabihin natin na mababa lang yung storage nitong Android phone na to. Well, actually, medyo na-dismaya lang ako sa part na to, which is sa kanyang screen. Alam niyo naman mga sis-Mars na hindi talaga ako fan ng mga Android phone na naka-notch display. Though, ito na, understandable naman kasi sa 3,000 pesos, may isip mo naman na, worth it naman na pala yung presyo niya sa ganong klase na design. Kasi kung naghahanap ka ng magandang design, for example, na maganda yung, aesthetic naman siya, actually very plain, very minimalist or futuristic yung kanyang design. The camera module is okay. Pero pagdating dito kasi, pag ganito yung mga scenario, siguro I suggest na go with a budget na nasa 5,000 plus. Ayan, may mahahanap ka na ganyang Android phone na naka-punch hole na. Pero ito, kasi si Redmi A5 4G, understandable na mga sis-Mars na naka-notch siya. Pero para sa akin kahit nasabihin ako na ang hinahanap ko sa isang Android phone is naka-punch hole, tapos ganito yung budget ko, siguro mas maganda na tataasan ko na lang yung budget ko para bumili ako ng punch hole. Pero kasi, we are talking about the Redmi A5 in here, kaya para sa akin, sa video na to, okay pa rin naman yung notch display. Kaya yun na nga mga sis-Mars, if by any chance lang naman, na gusto niyo lang naman or naghahanap lang kayo ng secondary smartphone na hindi naman, actually, pwede to sa mga senior, sa mga students natin dyan, sa mga rider, pwede naman to. And sa part na to kasi mga sis-Mars, hindi na siya para sa akin kasi hindi na nagmamatter if by any chance na, akin kasi talaga tinitignan ko na yung presyo niya, kung sulit ba yung 3,000 niya sa specification niya. And siguro kung SRP niya, yung original price niya, hindi ko siya bibilhin. Pero ngayon kasi na naka-sale siya, parang ang gandang i-grab na yung chance nito para kunin or bilhin itong ating Xiaomi Redmi A5 4G. Kasi nga 'di ba, madalang lang talaga kasi
na magkaroon ng sale sobrang baba na ng presyo and halos pamigay na nila 3,000 atin. Okay na siya for me. Wala namang pangit na part dito sa Xiaomi Redmi. Upon checking sa camera niya, sa camera pala dito ako gusto ko lang i-clarify. Sa camera niya na meron 32 megapixel. Also front facing camera niya is 8 megapixel. If by any chance sa content creator kayo at gusto niyo gamitin tong Android phone na to, I suggest na wag niyo tong bilihin niyo. Mas okay na bumili na lang kayo ng another Android phone kasi hindi ko siya mare-recommend sa inyo kasi I tried to check the camera but it's not really it's not really that good. Kasi alam nyo naman yan mga mare, pag tumitingin ako sa isang Android phone, madalas na tinitingnan ko dyan is camera, battery, and chipset. But this one, pasok naman siya for me sa chipset kasi nakakapaglaro naman ako. Sa battery, pasok naman siya. It just like the camera, it's a no for me. Hindi ko siya hindi ko siya mare-recommend sa inyo mga sis-Mars if by any chance na gusto nyong mag-content. Hindi siya perfect for content creation. Sa video recording kasi nito, hindi ko din nagustuhan. Mga mare ko, hindi talaga siya for vlogging talaga. Iinit ang ulo nyo dito if by any chance ito yung gagamitin nyo for content creation. Kaya, skip nyo na yung part na ganon if gusto nyong bilhin ito para sa camera or chipset. Sa chipset, okay siya. Sa design, okay siya. Sa battery capacity, okay siya. The design, ayan, okay siya. Pero pagdating sa kanyang screen, ayan, naka-punch hole siya or naka-nut siya. Huwag mataas sa standard nyo. Pwede na yun sa akin, mga sis-Mars. Pero yun lang mga mare ko, doon lang talaga nagkatalo pagdating sa camera. Hindi ko talaga nagustuhan yung camera tong Redmi A5 natin. I'm not sure if we are on the same page sa may mga Redmi A5 dyan. Siguro dahil lang mataas yung standard ko when it comes sa camera. Pero syempre, kinukonsider ko din naman yung presyo niya. Pero 3,000, ate, meron 3,000 na maganda ang camera. And that is the Tecno Spark Go 2. Swear, pag yun ang bibilhin nyo mga mare ko, lahat nandun na, the chipset, the camera, the size, perfect na perfect yun. Pag ganong mga standard ang gusto nyo, go with the Tecno Spark Go 2, nandun na lahat mga mare. Di ko sinasabi sa inyo to na bilhin nyo na si Tecno Spark Go 2 compare dito kay A5. It really depends na lang talaga. Kasi may mga tao na ayaw bumili ng ibang mga brands. Like, katulad na lang ng father-in-law ko or yung father ni J Block, hindi talaga siya Oppo, fan, Samsung, or any, Xiaomi talaga siya. Pag Xiaomi ang ipibigay namin sa kanya, igagrab niya yun. Pero pag ibang mga brand like iPhone, ayaw niya yun mga mare ko. Kaya siguro magmamatter na lang yung buying decision nyo if by any chance na ayaw nyo tong brand na to at gusto nyo na ibang brand. Pag may ganun kayong scenario, mas magandang bumili na lang kayo ng Tecno Spark Go 2. Murang-murang nyo na lang mabibili din yan mga sis-Mars. Nandito na din yan sa basket natin. You can compare them kung anong mas gusto nyo. Pero sa part na to, since itong A5 yung topic natin, dito lang tayo magpo-focus. So, yun lang naman yung mga nagustuhan ko at ayaw ko dito sa Redmi A5. Kaya kung tatanayin niyo ako, Maring Ana, marirecommend mo pa ba siya sa amin bilhin ito? Well, actually, it still depends on your end. If hindi naman kayo sobrang picky at hindi naman kayo content creator, you can you're just looking for a secondary phone, you can purchase this Xiaomi Redmi A5 4G. Pero kung kung ang hanap niyo naman is bigger storage, ayan, may mga recommended naman ako na shop dyan na nagtitinda pa rin ng ating big storage ng ating Xiaomi Redmi A5. Ayan, pwede nyo pa rin naman siyang pilihin mga sis-Mars. Pero again, if by any chance na into camera kayo, ayan, you can switch to Tecno Spark Go 2. Again, it really depends na lang talaga sa end nyo. So, hopefully nakatulong ako sa inyo na i-point out ko yung mga gusto ko at ayaw ko with this Android phone. And kung ano ba yung suggestion ko if by any chance na hindi pasok sa inyo itong Android phone na to. So, yun lang. Once again, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing guys my thoughts, my feedback, and also my experience. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, A_Malonzo. Please do subscribe here sa ating YouTube channel for more feedback, thoughts, and impressions sa mga gadgets natin. So, thanks so much for watching and bye-bye.